Magandang araw mga boss, check upin ko muna itong sasakyan ni customer. So, nakita ko dito, naglilik yung oil filter eh. Ayan oh, basa oh. Yun nga po. Yun Ayun oh, nagbabasa yung oil filter mo. Diyan po nang gagaling. Ayan oh, basang ayan oh, dahil tumutulo pa oh. Ang bihira talaga oh. Yung oil filter ang tumatagas. Ayan oh, ang linis. Ayan sir, tingnan na, kitang-kita oh, kumikintab pa yung langis oh. Ayan oh, kita mo oh. Pero pinunas ko po yung ilalim. Nung kinabukasan, meron na. Ang problema kasi nito mga boss, hindi ma-pinpoint ni customer kung saan ang gagaling yung tagas ng langis. Narinig nyo naman, after mapunasan ni customer yung langis na tumagas dito sa transmission niya, kinabukasan, meron naman daw basa ng langis dito sa transmission niya. Kaya ang nasa isip niya, yung ATF. Pero kung makikita nyo mga boss, oh, tinignan ko itong oil pan ng transmission niya, wala naman akong makitang leak. Ang sabi niya pa, dito daw sa pagitan ng transmission at makina, pero wala din. O pakinggan nyo yung sabi niya sa akin. Saan yung pop? Sinasabi Po, yung gitna po. Yan, yan po. ito. Opo, dyan po na. Ayan ah, ayan tagas na yan sir. Ayan, aakit yan dito. Yan, dadaan. O, dyan po daan. Yun, papunta ron. Ayan, paakyat. Okay po. Langis po yan eh. Hindi po sa ATF. Hindi po eh. Teka ah. Ayan. Tapos, papunta doon sa, ang baksak niya, tumutulo dito sa filter. Ayan o, ayan o sa ilalim o, tapat sa ilalim ng filter o. Kaya po sa may parang bugtungan na parang wire lang. Basa. Ito yung wire, nakita mo itong wire na to? Basang-basa po. Basang-basa ang langis. Pumapatak doon sa binidyo ko kanina sa filter. Tapos nagapang na po dyan sa Oo, ilalim. gumagapang lang sa ilalim. Tapos ano gusto mangyari nung gagawa? Eh, kwenta po, yung buo daw po ng lagayan ng oil filter. 30,000 daw po. Eh, pinababa ko na lang po. Sabi ko, hindi ko kaya yung presyo. Yung lagayan ng oil filter ang papalitan? Yung cup, yung may cup po. Sa alin? Yung doon sa taas po, yung tinanong niya dito, may talas po. Ah, yan? Opo, yung isa daw pong kandyan, isang aparato daw po yun, isang buo daw po yun. Ah, ganon? Opo, yun. Ah, hindi. Ano natin, tignan ko muna. Eh, sabi ko po, baka orange lang, orange po. Hindi, titignan ko muna yung ano. Alam po lang po, baka... Kaya mahal na ba? 30,000? Ano yun? Nagtatay ka ng pera? Dito mga boss, napansin ko agad na walang alam sa sasakyan si customer. Unang-ula, kailan niya lang daw ito nabili. Kasi nga, nung pina-check up niya, ang papalitan daw yung pinagkakabitan ng oil filter. Eh sa kasaysayan na paggawa ko ng sasakyan, napakaliit ng porsyento para masira agad yun. Lagayan nga nitong oil filter. Oh, ayun talaga, kitang-kita naman dito eh. Oh. Titignan ko lang yung sinasabi nilang base. Pero bibirang nasisira yung base. Ganun daw po eh. Oo nga po. Opo, totoo po yung sinabi nila. Pero napakaliit na porsyento para masira yun sir eh. Hindi naman, iisip ko po, baka po yung parang wire lang, nabutas yung hose or... Ah, hindi so sir. puno. Nakita ko na yung tulo eh. Ayan, yung tulo na yan, babagsakin dito. Kasi sir, yung lagayan itong pinaka-base ng oil filter, may butas yan eh. Para pag tinanggal mo itong oil filter, tutulo yan sa baba. Ayun ang nangyayari sa'yo. Eh, pag naubos po kaya Kuya Ray, Masisira yung makina oh. Umpisahan ko na nga yung paggawa dito sa sasakyan ni customer dahil alam ko naman kung ano pinanggalingan ng tagas, yung oil filter lang. Napakalabo naman na yung pinaka-base na paglalagyan mo ng oil filter, ayun ang masira dahil sa may tagas lang. Eh nakita ko yung o-ring niya nagbabasa ng langis eh. Eh doon galing yung tagas ng langis, ganun lang yung mga boss. Tanggalin ko na itong ano niya, drain plug niya. Gamit na itong socket wrench number 14. Pag maluwag na yan mga boss, tuluyan ko lang tanggalin itong drain plug niya para mapatulo ko na nga itong lumang langis dito sa makina. Ito nga minsan yung sinasabi ko lagi eh, na kapag wala ka talagang kamalay-malay sa sasakyan, biro mo, papalitan yung pagkakabitan mo ng oil filter, ganun-ganun lang daw chinek up, tinignan lang, ayun agad ang hatol. Di ba grabe? Samantala ako isang silip ko lang, sabi ko kay customer, yung o-ring lang ng oil filter ang may problema. Tapos na, wala nang mahabang usapan. Kaya nga ang sabi ko kay customer, papalitan ko lang ito ng bagong oil filter, mawawala na yung tagas niyan. Kaya lang ang gusto ni customer, tuluyan ko na rin daw itong i-change oil dahil nga sa yung biyahe niya malalayo. Pangalawa, for change oil na rin daw itong makina niya. Gaya nga na nakikita niyo mga boss, pag nag-change oil ako, gumagamit ako ng Rev X40. Yan ang ginagamit kong pang flashing bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Aside from that mga boss, meron pang ibang problema si customer. Unang-una, delay daw yung hatak nito, parang pigil. Tapos yung aircon niya, mahina daw yung buga ng hangin. Siyempre, pati yung lamig, apektado pag ganun. Ilagay ko na nga itong engine cap niya, tapos pa-start ko itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina,
Hindi nyo yan kailangan i-revolusyon. Hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa makonsume nyo nga yung 5 minutes na naka-start itong makina. Ganun lang. Sabi nga pala sa akin ni customer, dahil nga sa parang delay nga daw humatak itong sasakyan niya, binisan ko daw itong AGR, intake manifold. Sabi ko sa kanya, hindi naman yan ang pinanggagalingan ng paghina ng paghatak mo. Diyan lang yan sa fuel filter. Tandaan nyo mga boss, hindi naman lahat ng panggagalingan ng paghina ng paghatak sa AGR agad. Hindi naman ganun. Yung nagpagawa nga sa akin na Montero at Innova, hindi naman daw lumakas yung hatak nung malinis yung AGR. Ipa-switch off ko nga muna itong makina. Switch off na. Balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko nga yung pinamplashing ko na langis. Walang laman yan, malinis yan ha. Ito natin na talagang magandang kung yung pag nag-change oil kayo, dapat nagpa-flashing. Kasi nga, may nagko-comment sa akin na magastos daw ako mag-change oil. Gumagamit pa daw ako ng pang-flashing. Unang-una boss, hindi ka naman kasali dito sa paggawa ko ng video at hindi naman ikaw yung sinasabihan ko. Para lang ito sa mga hindi nakermet. O luwagan ko na nga itong drain plug niya na number 14. Pag maluwag na yan, pwede nyo ng kamay niyan para tuluyan nyo nang matanggal itong drain plug. O di ba mga bossing, kung makikita nyo, nung tinanggal ko nga itong drain plug, grabe pa rin yung itim ng langis at malapot pa rin siya. Kaya nga ibig sabihin yan, malaking bagay talaga yung nagpa-flashing ka. Para pag inilagay mo na yung paborito mong langis, malinis na malinis itong langis mo dito sa makina. Ganun lang naman kasimple yun mga bossing, kumbaga basic na basic. Tapos sasabihin mo sa akin na ikaw na nagre-reklamo na magastos itong pag-change oil ko. Unang-una, malaking bagay ito kung sa customer ko gagawin na matino ang pag-iisip at maliwanag. Kumbaga, hindi mo alam, favor sa kanila yan. Kasi nga, imbis na ilalagay ko na lang itong drain plug tapos magsasalin na ako ng langis, kumbaga magdodoble trabaho pa ako eh. Ayun ang di mo iniisip. Kasi nga, ang real talk, ang nasa isip mo, mapuntusan mo lang ako. Ganun lang naman yun eh, di ba? Balik na ako sa trabaho para malaman ko kung bakit tumagas yung oil filter nito. Basta ako mga boss, tinitindigan ko na sa gasket lang yan ng oil filter kaya tumagas. Kung ano nangyari, yun ang hindi natin alam. Pero wala yan dito sa sinasabi nung nag-check up na papalitan daw itong pinaka-base ng oil filter niya. At yun nga, sinisingil daw dito si customer sa halagang 30,000. Pero may napansin ako mga boss, habang niluluwagan ko itong oil filter na nilagay, grabe yung higpit niyan. Kaya nga dito pa lang sa pagluwag na ginagawa ko, nalaman ko na ang pinanggalingan talaga ng pag-leak ng oil dito sa sasakyan ni customer or dito sa makina niya ay itong gasket ng oil filter. Tingnan nyo mga boss, halos hindi ko nga maluwagan itong lumang oil filter dahil nga sa sobrang higpit nito. Wala, sobra. Bumigay na itong improvise ko na pantanggal ko ng oil filter. Nakita nyo naman, power handle na yung ginamit ko dyan pero hindi kinaya. Sira lang ano. Bumigay oh. Bumigay. Hindi ka makakuha sa santong dasalan ha. Dito ka ngayon. Nakita nyo mga boss, ano? Pag sumobra kayo sa higpit ng oil filter, bukod sa magkakaroon siya ng leak, mahirap yan tanggalin. Tigas pa rin talaga. At dahil sa hindi ko maluwagan yan, sa kahilang paluwag, ang gagawin ko dyan mga boss, pipwesto ako ng panibago. Sa patulak naman na paluwag ang gagawin ko para mas may perso. So kung makikita nyo, ayun, bumigay na siya, lumuwag. Yeah. Grabe oh. Tigas! Kaya siguro tumagas to. Ganun, tumagas. Sobrang naipit yung ano niya, o-ring. Baka po yung goma naipit na rin. Naipit na pitpit na lang gusto. Iba talaga pagpuan sila, no? Oo. Pagkala pa yung manual. Pati yung drain plug, puro mahigpit natin. Kaya nga sabi ko baka pinagalitan mo eh. Hindi ko na rin po yung ano. Sinabi niyo, okay. Pitpit na pitpit yung o-ring oh. Tapos galug, ano naman? Kalog na rin. Yung kuhan goma. Sobrang higpit oh, tingnan mo. Ayupi. Sobrang higpit na eh, di ko na maluluwagan eh. After ko nga matanggal itong lumang oil filter, punasan ko na itong base na pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Isa lang yung napansin ko dito mga boss, dito sa base na pagkakabitan ko nga ng bagong oil filter, may gumuhit siya, kumintab yung pinakalalapatan ng o-ring dahil nga sa sobrang higpit. Pero wala naman siyang gas-gas. Kaya hindi naman dapat palitan yan. Gaya nga nung sinasabi nung gagawa. Buo yan, sir. Ipapalitan niyo ng buo. Dahil nga sa tumatagas na, paano hindi tatagas, sobra nga sa higpit.
Hindi mo na nila kuya chinek. Ito lumapat. Hindi, dapat guma yan. Dapat sinikap muna nila. Kaya nga, yun. Ito na mga boss, napunasan ko na itong pinaka-base na pagkakabitan ko nga or paglalapatan itong O-ring. Tapos ito namang loob ng pinaka-base ng pagkakabitan ko nga ng oil filter. Gumamit ako dyan ng basahan at ng flat screw. Nilinis ko maigi yung loob niyan para kung may buo-buong langis matanggal. Pag ganito kasi na may problema mga boss, maselan ako gumawa. Lalo na ang problema ay nagkakaroon siya ng tagas. Baka mamaya mali yung hatol ko sa O-ring. May nagbara dito sa kabitan nga ng oil filter. Kaya pati yan, nililinis ko siya ng maigi. At pag okay na, malinis na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong oil filter. Siyempre naman, itong O-ring niya, pinahiran ko yan ng langis bago ko ilagay yan dito sa base ng pagkakabitan ko nga ng bagong oil filter. At sa pagkabit naman itong bagong oil filter mga boss, nakita nyo naman, di ba? Kinakamay ko muna yan, ipinapakapit ko muna yan maigi sa thread niya, tsaka ako higpitan. Tapos dahil nga sa wala akong persa sa paghigpit dyan, gumamit ako dyan ng oil filter wrench. Medyo malalim kasi yung mga boss, wala akong persa para mahigpitan ko nga ng maayos itong bagong oil filter. Kaya nga kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng oil filter wrench. Siyempre naman sa paghigpit na gagawin nyo dito sa bagong oil filter, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Pag tumigil na yan, okay na. Huwag mo nang panggigilan, tama na yun. Na after nyo naman mahigpitan itong bagong oil filter, syempre gamit ka ng basahan, punasan mo itong bagong oil filter para pag nagligtas ka, madali mong makita. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, may problema pa itong dalawa. Na pag inapakan nga ni customer yung gas pedal, delay daw siya bago humatak. Tapos yung aircon niya, mahina na rin daw yung buga ng hangin. Syempre pag ganun, mahina na rin yung lamig. Kaya muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo sa part 2 itong video at maraming salamat. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.